Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko simulan ang kwentong ito, ay papasalamatan ko muna si malditang manunulat, ang bumuo ng kwentong ito. Ating tunghayan ang unang yugto ng kwentong ito na pinamagatang Alejandro at ang agimat ng Talandro. Alejandro, halika nga saglit dito at nagwawala na naman ang kalabaw mong si Baroy. Sigaw ni Tatay Doro sa anak niyang binata. Sabi ko kasi sa iyo, Itay, na ako na ang mag-aararo dahil may saltik yang si Baroy. Wika nito sa tatay niya. Hay nako, ewan ko dyan sa kalabaw mo. Kapag paaararuhin ko, ayaw gumalaw. At kapag nahahampas ng katawan, nagwawala. Muntik pa akong masuwag ang lintik na kalabaw na yan. Sambit nito kay Alejandro. Tatay, ganito lang magpakalma dyan kasi. Himas-himasin nyo lang ang ulo niya. Kapag kumalma na yan, susunod na yan sa'yo sa pag-aararo. Paliwanag ni Alejandro sa tatay nito. O siya, ikaw na ang mag-araro dyan at sisilong muna ako. Mainit kasi. Wika ni Tatay Doro at sumilong na siya sa ilalim ng puno ng mangga. Pagdating ng hapon, Alejandro, mauna na ako sa iyo at kukuha pa pala ako ng kahoy panggatong natin mamaya. Ikaw na mag-uwi ng kalabaw natin ha, pagkatapos mo dyan. Paalam na sigaw ni Tatay Doro kay Alejandro dahil naalala niyang wala na pala silang panggatong mamayang gabi, kaya nauna na itong umuwi. Oo, Itay, ako na pumahala dito. Sigaw na sagot ni Alejandro sa tatay nito. Paglipas ng isang oras ay nagdesisyon na ring umuwi si Alejandro dahil mag-aalas 6 na at palubog na rin ang araw. Habang papauwi na si Alejandro at nakasakay ito sa kanyang kalabaw, nang may natanaw siyang isang matandang lalaki na nagbebisikleta at ito ay natumba. Binilisan niya ang kanyang kalabaw para maabutan ang matanda at matulungan. Ngunit mabilis na tumayo ang matanda at nagbisikleta ulit papalayo. Pagdating ni Alejandro kung saan natumba ang matanda, ay nakita nito ang isang bulsiko o isang maliit na pitaka na nahulog ng matanda. Kaya kinuha niya ito para ibalik sa matanda. Ngunit paglingon niya sa nakabisikleta ay malayo na ito. Kaya agad siyang sumakay sa kanyang kalabaw para habulin ang matandang nakabisikleta. Hey! Bilisan mo, Baroy, para maabutin natin yung matanda. Hey! Mabilis naman ang takbo ng kalabaw ni Alejandro at malapit na itong maabutan ang matanda. Ngunit habang papalapit ito sa matanda ay unti-unti itong nawawala sa kanyang paningin. Ho! Ho! Sambit ni Alejandro sa kanyang kalabaw. Ha? Nawala ang matanda? Delikado to. Baka balik na nga lang. Tsaka ako na lang ibabalik kapag nakita ko na siya ulit sa daan. Sambit nito sa sarili. Agad na bumalik si Alejandro dahil nakaramdam ito ng takot. Madilim na nung nakauwi siya sa bahay nila at iginapos na niya ang kanilang kalabaw sa may ilalim ng mangga. Oh, Alejandro, bakit ngayon ka lang? Tanong ng tatay niya sa kanya.
May hinabol akong matanda kanina, tay. Dahil nakita ko siyang natumba sa kanyang bisikleta at nahulog na po itong bulsiko niya. Kaya hinabol namin ni Baroy para sana isauli. Kaso biglang nawala ang matanda, kaya umuwi na lang kami. Pagpapaliwanag ni Alejandro sa kanyang tatay. Ganun ba? Baka mabilis lang nagbisikleta yon, kaya hindi niyo naabutan. Ibalik mo na lang yan sa kanya bukas kung makita mo siya ulit. O siya, kain na muna tayo. Wika ng tatay nito. Habang kumakain ang mag-ama. Alejandro, kailan ka ba magkaka-interes na pag-aralan ang mga lihim na aral na nasa libreta? Matagal ko nang sinasabi yan sa iyo na pag-aralan mo na habang andito pa ako naggagabay sa iyo. Wika ni Tatay Doro. Tsaka na lang, tay. Pagkatapos nating makapagtanim ng mais, pagdadahilan ni Alejandro. Hay, bahala ka. Taon-taon na lang ganyan ang dahilan mo sa akin. Wika nito. Pagkatapos nilang kumain ay naalala niya ang bulsiko na napulot niya at ito'y titignan niya sana kung ano ang laman. Alejandro, huwag mong pakikialaman ang hindi sa'yo. Mamaya ay may mawala pa dyan at ikaw pa ang sisihin ng may-ari. Wika ni Tatay Doro. Hindi na itinuloy ni Alejandro na buksan pa ang bulsikong yon. Bago pa siya matulog, ay inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Kinaumagahan. Oh, Alejandro, mukhang hindi yata maganda ang gising mo ah. Halika na't magkape ka na dito. Kailangan pa nating tapusin ang inaararo natin sa bukid. Sambit ng tatay nito. Oh, itay. Nandyan na. Sagot nito. Pagkalipas ng 1 linggo. Tay, bakit ganun? Simula nung napulot ko itong bulsikong ito, ay gabi-gabi akong nananaginip tungkol sa mga taong halimaw na may puting buhok at hinahabol daw ako ng mga ito. Mga gabunan ang sinasabi mo, iho. Ano ba kasi ang laman ng bulsiko na yan? 1 linggo na, pero hindi pa rin nagpapakita ang may-ari niyan. Mukhang sinadya yatang ibigay yan sa iyo, anak. Tignan mo nga kung ano ang laman. Wika nito. Pagbukas ni Alejandro sa bulsiko, ay naglalaman ito ng isang panyo na may mga sulat. Patingin nga yan. Aba, Alejandro, ito ang tinatawag na talandro. Mabisa ito sa kabal, kaya dapat na napapakain mo ito ng dasal para di katablan ng mga matutulis na bagay, kagaya ng itak, palakol, espada, at kahit kalmot ng mga aswang at baril. Mukha talagang kailangan mo na yatang aralin ang mga dasal na nasa libreta, iho. Pag-iisipan ko, tay. Wika ni Alejandro. Dahil sa walang kainti-interes talaga siya sa mga pagmememorya ng mga lihim na aral. Isang araw, habang nasa bukid si Alejandro at nag-aararo, may biglang napansin siya, isang lalaki sa ilalim ng punong mangga, at matulis ang titig nito sa kanya. Hindi naman nagpahalata ito na may takot siyang naramdaman at ipinagpatuloy lang niya ang kanyang pag-aararo. Nilingon niya ulit ang lalaking yon. Subalit nawala na ito kung saan siya naroroon kanina. Dahil sa nakita niyang yon, napagpasyahan na niyang umuwi kaagad dahil sa hindi maganda ang pakiramdam niya at parang may mga mata na nagmamasid sa kanya. Oh, ba't ang aga mo yatang umuwi ngayon, Alejandro? Tanong ng tatay nito. May nakita kasi akong lalaki kanina doon sa ilalim ng manggatay at masama ang tingin sa akin. Tapos, nung lingunin ko ulit, biglang nawala yun. Paliwanag nito. Ano ang itsura niya? Tanong niya ulit. Ano tay? Walang damit pang itaas. Mahaba konti ang kanyang buhok na kulay puti at maskulado putay. Paglalarawan nito. Tama lang ang pasya mong umuwi ka kaagad. Pero ang pinagtatakahan ko,
Hindi pa naman panahon ng labong ngayon. Pagtatakang wika ng matanda. Bakit tay? Kilala mo ba yun? Tanong niya ulit sa tatay niya. Oo, Alejandro. At aswang yun. Ha? Aswang ka mo tay? Tanghaling tapat may aswang? Niloloko mo naman ako tay eh. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Palibhasa kasi wala kang kainti-interes sa mga kinikwento ko sa iyo dati. Yan ang klase ng mga aswang na kung tawagin ay gabunan. Sila ang katangi-tanging klase ng aswang na sumasalakay kahit anumang oras. Paliwanag ni Tatay Doro sa anak. Ah, ganun ba yun tay? Pagtataka nito. Oo, kaya nga sabi ko sa iyo na pag-aralan mo na yung lihim na aral sa libreta para meron kang pangontra sa mga aswang ngayon. At mapakain mo na rin ng dasal yang talandro mo. Pamimilit ni Tatay Doro sa kanyang anak na si Alejandro. Sige na nga tay. Naririndi na rin ako kasi sa pamimilit mo sa akin yan. At para na rin magkaroon ako ng proteksyon laban sa mga aswang na yan. Kailan nyo ba ako tuturuan tay? Sagot nito na ikinatuwa naman ni Tatay Doro. Mamayang gabi, umpisahan mo na. Sagot nito. Itinuro ni Tatay Doro kung paano bigkasin ng tama ang mga nakasulat sa libreta at kung saan yun gagamitin. Habang pinag-aaralan niya ang mga nakasulat sa libreta, ay inumpisahan niya na rin pakainin ng dasal ang kanyang talandro kada araw ng Martes at Biyernes. Lumipas ang 1 taon, ay nakabisado na ni Alejandro ang nilalaman ng libretang itim at napapakain niya na ng dasal ang kanyang talandro. Tay, bababa ako ngayon sa bayan para mamili ng mga kailangan natin dito sa bahay. Wika ni Alejandro sa ama habang nagsasalo sila ng almusal ng sandaling yon. Ganun ba? Makulimlim pa naman ngayon. Mukhang may paparating na ulan. Ipagpabukas mo na lang ang pagpunta sa bayan. Suhestyon naman ni Tatay Doro. Ulan lang naman yan tay. Hindi naman sigurong malakas ang ulan na yan. Ngayon na ako lalakad para bukas ay makapag-asikaso naman ako sa bukid natin. Giit ni Alejandro sa ama. O siya, sige, mag-ingat ka sa pagpapasabayan ha. At kapag ganitong naulan kasi ay maputik at madulas ang daan. Wika na lamang ng matanda. Makatapos mag-almusal ay lumakad na nga si Alejandro para mamili sa bayan. Samantala, nasa kalagitnaan na ng bukid si Alejandro nang makaramdam siya ng tila may sumusunod at nagmamasid sa kanya. Nagpalingon-lingon siya sa paligid para alamin kung may ibang tao ba roon bukod sa kanya. Ngunit wala naman siyang nakitang kahit sino. Nagkibit balikat na lamang si Alejandro at nagpatuloy sa paglalakad hanggang makarating siya sa kalsada kung saan siya sasakay ng tricycle patungong bayan. Tila nakikipaghabulan si Alejandro sa oras habang siya ay namimili sa bayan. Unti-unti na kasing nagdidilim ang mga ulap, tanda ng pagbabadyayon ng malakas na pag-ulan. Minadali niya ang pamimili. Bagamat sinisiguro niyang nabili niya ang lahat ng kailangan nila sa bahay. 1 beses sa 1 buwan lang kasi kung bumaba sa bayan si Alejandro para mamili ng kanilang pangangailangan na mag-ama. Nang makatapos mamili ay agad siyang tumungo sa terminal ng mga tricycle para doon sumakay papunta sa kanyang bababaan. Nasa bandang liblib kasi ang sa kanila at kinakailangan pang dumaan sa may bandang bukid. Kaya't ang tricycle na masasakyan niya ay hanggang bungad lamang siya maihahatid, kung saan aabutin din ng 20 minuto na paglalakad hanggang makarating sa kanilang bahay. Papasakay na sana siya nang biglang nagsisigaw ang babaeng kasabay niya sanang sasakay ng tricycle.
Magnanakaw! Ang bag ko! Sambit na tilinon. Halos maiyak-iyak ang babae na hindi alam ang gagawin kung hahabulin ba ang taong humablot ng kanyang bag o magsisigaw na lang. Tulungan niyo po ako! Habulin niyo po! Naroon po sa bag ko ang perang pambili ng gamot ng tatay ko. Umiiyak na pakiusap ng babae. Sa awa ni Alejandro ay ibinilin muna niya sa sumisigaw na babae ang kanyang pinamili at mabilis na hinabol ang magnanakaw. Sinikap ni Alejandro na maabutan ang magnanakaw at naabutan naman niya yon. Ibalik mo ang bag na yan, pre! Maawa ka sa may-ari niyan! Malakas ang boses na wika ni Alejandro na maagap na naharang ang daraanan ng magnanakaw. Huwag kang makialam! Huwag kang humarang sa daraanan ko! Sigaw noon kay Alejandro. At mula sa tagiliran nito ay inilabas ang nakasukbit na patalim doon. Pare, ang laki ng katawan mo. Tapos babae lang ang nanakawan mo. Bakit hindi ka na lang maghanap buhay? Lumaban ka ng patas. Pangongonsensya roon ni Alejandro. Huwag mo akong pangaralan! Pare ka ba? Sa akala mo'y makikinig ako sa sermon mo? Lumayas ka sa harapan ko! Kung ayaw mong gripuan kita! Banta nun, sabay sugod kay Alejandro. Hindi naman natinag si Alejandro sa banta ng lalaki. Sa halip ay sinalubong niya ang pagsugod nun. Mabilis niyang inilagan ang pag-amba ng saksak ng patalim nito sa kanya. At agad na hinawakan yon sa braso at pinilipit nun. Nabitawan naman ng lalaki ang hawak na patalim. Ah! Ang kamay ko! Sigaw ng magnanakaw. Ininda ang naramdamang sakit ng pinilipit ni Alejandro ang braso nito. Tama na! Tama na! Ibabalik ko ng bag! Mabilis na suko nito at hinagis ang bag na hawak. Binitawan naman agad yon ng binata para kunin ang bag ng babae na inihagis nito. Subalit, hindi inaasahan ni Alejandro na muling dadamputin ng magnanakaw ang patalim at mabilis na inunday yon sa kanyang likod. Pakialamero kang lalaki! Ito lang sa'yo! Inda ni Alejandro nang maramdaman ang talim ng patalim sa kanyang balat ng 2 beses. Ngunit ganun na lang ang pagkagulat at pagtataka ng magnanakaw nang wala siyang nakitang sugat sa likod ni Alejandro. Ha? Paanong? Oops! Purol yata ang kutsilyong pre ah. Dapat pinahasa mo muna yan. Tila pang-aasar na sabi ni Alejandro. Dahil doon ay bahagya itong natulala na sinamantala naman ng binata at sunod-sunod na pinaulanan ng suntok ang mukha at katawan ng magnanakaw. Paano yan pre? Ako naman ang gugulpi sa'yo! Ito ang sa'yo! Lupay-pay yung lumugmok sa lupa na hindi na nagawang makalaban sa binata dahil sa labis na kabiglaan. Nagpalakpakan naman ang mga meron na nakasaksi sa pangyayari. Tuwang-tuwa ang mga yon na para bang nakapanood ng pinikula na aksyon. Dumating naman ang mga tanod at pulis at dinakip ang tila lantang gulay na lalaki. Kinuha naman ni Alejandro ang bag at mabilis na bumalik sa pinag-iwanan sa babae at isinoli ang bag nito. Salamat po. Hindi ko po alam kung paano kayo mababayaran sa ginawa niyong pagtulong sa akin. Nahihiyang pagpapasalamat ng babae kay Alejandro. Huwag mo nang isipin kung paano. Wala naman yun eh. Mag-iingat ka na lang sa susunod ha. Wika ni Alejandro sa babae. Sige, maunan na ako. Bibili pa ako ng gamot ng tatay ko eh. Salamat ulit ha. Mabilis na sumakay ng tricycle ang babae at nawala na yon sa paningin ni Alejandro. Hay nako,
Hindi ko man lang natanong ang pangalan. Ang gandang binibini pa naman. Tila nang hihinayang na sabi niya sa sarili nang biglang maalala niya ang mga pinamili kanina. Nakita niya yon malapit sa kanyang paanan kung saan nakatayo ang babae kanina. Dali-dali niyang kinuha yon at nagmamadali na ring sumakay ng tricycle. Tatay! Tatay, pabukas po ng pinto. Si Alejandro po ito. Malakas na katok at tawag ni Alejandro sa kanyang ama. Inabot na kasi siya ng malakas na ulan at basang-basa na siya, maging ang mga pinamili niya. Tay! Tatay! Pabukas po ng pinto! Si Alejandro ho ito! Ulit na tawag ni Alejandro bago magbukas ang pinto. Oh, Alejandro, inabot ka na ng ulan anak. Basang-basa ka na. Salubong na sabi ni Tatay Doro. Agad na inabot ng mga pinamili ng anak para makapasok agad yon sa loob. Oo nga tay, ang lakas agad ng ulan. Nasa gitna pa lang ako ng bukid ay bumuhos ng ulan. Wika naman ni Alejandro. O siya, magbanlaw ka muna doon nang hindi ka sipunin at ubuhin. Utos nito sa anak. Nakapagluto na ako. Aayusin ko na ang hapag para pagkabihis mo ay sabay na tayong kumain. Sige po tatay, magbabanlaw lang ako at magbibihis. Sang-ayon naman ng binata. Sabay na naghapunan ang mag-ama. At habang kumakain ay kwinento ni Alejandro kay Tatay Doro ang nangyaring engkwentro niya sa may bayan. Mabuti na lang at dala mo palagi ang iyong talandro at hindi ka napahamak. Ngayon napatunayan mo na ang bisa ng kapangyarihan ng talandro. Kaya palagi mo yang iingatan ha. At wag na wag mong iwawalay yan sa'yo kahit saan ka man magpunta. Mahigpit na bilin ni Tatay Doro. Oho tay, iingatan ko at palaging dadalhin ang talandro ko at di ko kakalimutang pakainin ng dasal. Pangako naman ng binata. Basta lagi mong tatandaan Alejandro, nasa mabuti mo lang gagamitin ang talandrong ipinagkatiwala sa iyo ha. At gamitin mo lang kung kinakailangan. Dagdag na bilin ni Tatay Doro. Opo tay, tatandaan ko po. Wika nito. Kinaumagahan, kasalukuyang nasa bukid si Alejandro habang pinapastol ang alaga nitong kalabaw. Pahinto-hinto siya sa ginagawa at pasimpleng nakikiramdam sa paligid dahil pakiwari niya ay may kung sinong nagmamasid sa kanya. Bakit kaya simula nang mapulot ko ang talandrong ito ay lagi ng pakiramdam ko ay parang may laging nakamasid sa akin? Gayong wala naman ibang tao rito sa paligid. Napapaisip na turan ni Alejandro sa sarili. At dahil wala siyang nakikitang ibang tao sa paligid, ay ipinagkibit balikat na lang niya yon at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Maraming salamat sa lahat ng nakinig ng kwentong ito, and most especially sa lahat ng aking mga silent listeners dyan. Maraming salamat po. Pero bago tayo mag-shoutout, ay papasalamatan ko muna ang aking mga members. Walang iba kundi sina Milagrosa Luke, Genraps TV at kay Uminous Cookie. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Yun lang po mga kapatid. At dako na tayo sa shoutout. Mega love shoutout kay Milagrosa Luke, Elsa Rojales, Lea Redoval, Charlene Gumansing from Oman, Lynn Ranga Vlog, Orom Bendita Orom, Vincent Hakuso, Miss Miami Laurel, Irene Laron, Maharot TV,
at kay Pedro Tampus. Maraming salamat po. So, kita-kits tayo ulit sa susunod kong upload mga kapatid. Paalam!